picture ipakita sa inyo ha. Kani zoom in, zoom out nga klase. Unsa ka ni siya? Ay nasulti nga bass drum, kick drum, so kani. Ang pauta na asa kani dapit. Sa next nga picture, mana ato na confirm nga ang pearl na nga drum. Zoom out pa jud. Makatagan mo kinsa ni naglingkod? Naingon nga si Jupte, si Kaloy. Para atong may bawaan, atong i-zoom out. Si Melvin, wala nakakuha. Ato pa yung i-zoom out, kinsa kayang kauban? Si Ed. Ato pa yung i-zoom out, kinsa pa kayang kauban? Si Alvin. Nadto sa South Korea, shout out sa itong mga kaigsunan nga nasa sa lain-laing dapit sa kalibutan. Si Alvin sa Aljo nasa South Korea. Si Jennifer nasa Taiwan, si Maymay nasa Surigao, si Arman ug si King nasa kadagatan. Ato pa yung i-zoom out. Unsa may relevance nga picture? Ato man nang gipakita. Ngayon karong Domingo ha, kay ikaduha nga anniversary sa God of Glory song. Amen, hallelujah. Dalaygon kay ang Ginoo kay tungod na jud na sa grasya sa Ginoo nga makapadayon ang usa ka buluhaton. Naman jud diri sa Pastor Marlo daghan kayong agian nga mga pagsulay. Daghan kayo discourage o init, daghang pagsulay. Pero luyuan ang tanan nahimutang mandaugon tungod kay naatay Ginoo nga nagpaluyo nato. Mo na karong kabuntagon ako mong gihangyo nga mo zoom out. Ang kani siya kadinay sudlanan og kape na may baligyan sa Temo or sa Lazada. Ang atong title karon kay Zoom Out. Mula na ang title pero ang big idea, ang idea nga nagpaluyo ani kay much higher standard. Kung magpabilin lang ta sa katong first nga picture atong ipakita, wala jud tay idea. Di ba pixelated kayo, pixelated, hanap, or sa tawag ninyo, blurred, blurry. Pero kung ato nang i-zoom out katong pinaka-main nga picture, ma-appreciate nato si Melvin, si Alvin, si Ed. 2 years ago, ingana pa ang God of Glory song. Pero karon nigtanaw nyo sa online, or masurod mo dito, nindot na kayo ang church. Kung ingani ta diri, ingani po dito. Ang setup, ang quality sa sounds, ingana maigso ng Ginoo nga ang mother church gi-bless siya, ang daughter church gipanalanginan pod. Og tungod na kay nagtinabangay pod ta ang atong paghatag naabot dito ang atong mga ginagmay ng mga efforts sa basketballan, sa gidonate nga yuta, grabe ka na nga kasing-kasing maigsoon, big kay nga amount sa mga tao nga nagtinabangay. Balik ta sa itong title, Zoom In, Zoom Out. Pag 2014, niyato ko sa Macy's, kay kuhan man na siya, camera store. Naman ito ni, ambot nga, no to, din to gikan nga gana nga mag-photography, mag-videography, DSLR. Ito ko sa Macy's sa Banilad. Ma'am, namoy lens nga, kanang nindot, kanang bisan ang picturean mo, nindot siya tanawon. Kanang gigamit ni Jodelson kay kuha na siya prime lens, kanang makabantay mo, nag-upload, nindot kayo ang inyong dili pixelated. Kung unsa inyong hinapay, maudyo, di mausab. Kung unsa inyong mga foundations, kipanggamit sa inyo na, makuha dyo na nga kamera. Nagatawa si Jodelson. Sa akong effort maigsoon nga makapture ang nindot nga picture, kana nga lens akong paliton. Nya prime lens man di unsa nang prime lens kanang na siya mga aperture, mga kanang klase-klase nga muhanap gani kayo ang background niya, ang subject kay tinaw kayo. Sa way huna-huna kani akong paliton. Adto na ko sa counter. Nagtuop og tag 3,000, 5,000, di ba nga namang lens? Pag bill na, 19,000 man di ay. Mahala ni nga lens. Naman ko'y passion, akong gipalit. Excited ko, pag uli,
ang problema kay di ko makahibaw unsan paggamit kay dili ka kinanglan, dili ka pwede nga muduol pag ay picture kay ang bangag ra sa ilong ang makuha. Kinanglan nga ato pareha ni Jodelson nga nakalayon pareha pag Kingsman. Kisa to na picture na to, sir? Si Bikoy? Si Dalgo? O Bikoy? Ganun nang naabot naman dito sa gawa sa kamitan na naadiri. Ing anang klase nga lens. Wala siya ring nga ma-adjust ang zoom para sa ani. Nga zoom in, zoom out. Ang kanang iyang nga ring kaning gamay kay focus ra. Focus ring. Pila ka tuig na tanggong saya nga ako baka ni Baligas Marketplace. O pagsugod sa social media age sa mga kasimbahanan. Wala jud tan hibilin magison kay gipalit na daan gihatag na sa Ginoo 6 years before. Ug mao na atong gigamit nga lens karon. Kay kung kaning stock nga lens na zoom in zoom out, nadyo'y mga pixelated nga parts sa video, sa picture. O gipangandaman jud sa Ginoo ang atong social media ministry uban sa pagtabangay. Si Jeff T, ipagamit siya siyang kamera. Si Ray Salceda, dako kay natabang sa ato diri nga sa social media. O proceed mga igsoon, atong sang ilailahon ang author sa book. Kay naidako kay nga danger kung moditso tag kabkab sa pulong sa Ginoo. Unya atong i-apply diretso. Dili na to i-exegete. Atong kaon unsa may pasabot ani? Unsa may pasabot sa scripture? Unsa man ni pag-apply nako? Unsa man akong mabuhat ani karong adlaw? Matthew, areta sa pangan nga Matthew. Ug agi nga pag-review, another ang pangan ni Isaiah. Mao nang meaning sa name nga Matthew. Gift of the Lord. Si Isaiah, ang yang meaning, the Lord is salvation. Ato ning naisgutan sa Isaiah katong title nga He Can 2 weeks ago. Sa next slide, si Matthew also known as Levi or Levi. Daghan man ta also known as si Lester, also known as Tingwin. Si Ed, also known as Upaw. Si Shemji, also known as Mikey. Juliet, also known as Maricel. Paterno, also known as Kaloy. Daghan kita also known as si Jenray, nagdoko-doko, also known as Mingming daw. Anong Mingming? Mark 2:14. Si Levi, son ni Alphaeus, usa ka tax collector. Nagtrabaho sa tax booth. O giingnan ni Jesus, follow me. Si Matthew, by daghang istorya, he got up and followed him. Sa next nga PowerPoint slide, si Levi, or si Matthew, ang anak ni Alphaeus, usa sa 12 ka disipulo. But more commonly known as Matthew. Mana sa Gospels, Matthew ang nakapangan. Dili Levi, Mark, Luke, John. Matthew. Si Matthew, ato pa yung ilailahon. Kung nagsundod mo sa The Chosen, mag-listen na mag-open sa app. Kung naamoy Netflix or naamoy sekretong account, yun sa inyo pagkakuha. Gipalit sa Netflix ang The Chosen, matanaw ang gikan sa season 1 to 4. O si Matthew, gitawag siya, gi-address siya sa movie og publican. May bumasa mo yung publican, republican, publican. Gikan sa word nga telones, tax gatherer. Tax gatherer para kinsa man para sa Roman Empire. Sa ka tax collector, sa next slide, gidespise gikasilagan ni nga profession because such men were viewed as traitors. Nganong naisip man nga mga traidor ni mga tax collectors nga Jew man ni siya, Hudiyo man ni siya. Atong tubagon sa next slide, ang mga tax collectors were Jews nga nipalit og franchise sama sa 7-Eleven nga daghan kayong bisan asa taga eskina unahan na ay 7-Eleven franchise, Jollibee, McDo, mga daghan nga mga fast food chain gipalit gikan sa Roman government. So ang pamilya ni Matthew, ang iyang background, may kaya ni sila kaya nakapalit ni og franchise. Kinsay naglingkod diri nga naay franchise sa KFC. Na naghilom-hilom lang. Taga-uli kay naay bucket of
fries, bucket of chicken, spicy. Dili basta-basta ang tao nga naay franchise sa Petron, sa Shell. Si Matthew, kaya nakapalit ng franchise para maka-operate pagpanguliktag tax gikan sa Roman government. Ang iyang kolektahan, ang iyang kaliwat, ang iyang isig ka Jew. Sa next slide, any amount nga makolekta sa tax collectors, sa publican, nya kung makuha na nila ang quota, maura din ang gi-require sa Rome, ang sobra kay ilahan na. Mauni nga gi-despise sila, gikalagutan sila sa mga tao. Kadaghanan sa mga tax collectors, nahimong dato, bukti sa ilarapong, parehara ko na to, mga Bisaya, Tagalapu-Lapu. Nya, ako iti kolektan ninyo buhis ha. Sige, sobra ang gibayad. Nanubrad. Maura niya akong i-remit dito sa gobyerno. Ang sobra, ako na ipalit og motor, sakyanan, sanuon sa cellphone. Maunang gikalagutan. Pero despite anang tanan, si Matthew, iyang gibiyaan ang tanan, everything to follow Christ. Ngunaw na siguro, dautan mo nga tao. Na true story, tinuod nga experience, di lang ko mo mention o pangan, naa sila'y bayranan sa BIR, kung sa atong panahon karon, dako kayong amount, nga na ay panagstorya, pagsabot-sabot, o kanan na lang amount, ang pangutana sa katong mobayad sa BIR, resibuan ba ni o dili? Ang gisulti sa inunatog tax collector, dili lang resibuan. So na siya sa opisina, gisod og envelope, pila to ka hundreds of thousands. Sir, napamay kastorya, nana ang bayad. Sa asa man ko ni itunol ko ni sa lamisa. Ayaw. Ari ilawom sa lamisa ipaagi. Tinuod din na ang term nga under the table. Ito, magkuha, way resibo ay, pagka magdawat, dako kay ngisi, takabawag, yun sa nato niya paggasto. Ing anak kakurap, sukad pa sa sinugdanan, panahon nila ni Jesus, ang tax collectors. Wala ko nag-ingon nga ang tanan nga tax collector na sa City Hall o sa asa nga opisina sa BIR kay kurap. Kung lang dyan, sa system ba na ay loophole sa system nga ang accountability dili masubay pareha ani nga background nga atong gitunan. Take note mga igsoon nga ang target audience sa pagsulat ni Matthew sa iyang gospel kay para ni sa mga Jewish. Na ay mga Jewish nato dire. Bisan na uban parehag na og Jewish pero dili na Jewish. Paborito dyan na kasi Jewish. Kung natay graduation, matauran dyan ni medal. Ang atong main nga text na sa Matthew 5:38. Pangutana sa mo, layo sa title. No, naabot man eh. Mas na inganin ni kung atong i-exegete ko na to ang meaning niya atong i-apply sa atong panahon karon. Malapad, mo zoom out ang atong pagtanaw. Dili lang ta naka-focus anang gamay kaayo kung dili atong masabtan nga in the first place dili ni intended para sa mga Pinoy, para ni sa mga Jewish niya ang pagkutan unsaon man ni nato nga atong ma-apply sa atong panahon karon. Kaningon dira, you have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Kung ato ning i-diretsog apply sa tong panahon karon, problema dita. Ma-misunderstood na to. Example, magduwa tag basketball. Yan nasikhan, di man dyan na malikayan, nasikhan ang, nabitin nasikhan sa tong pagduwa basketball? Sir, gisik ko nila Lester. Nasikhan to sa Earl. Ba't lang, ko kakon. Example lang ha, nasikhan, aigo ang aping, niya mo, referee man na kasagaran si Mac. Asa tong whistle? Tatang pati yung naigo, ang basket na, asa ang whistle? Sige, pag-dribble, pasa, naigo man, foul!
Okay, bawa na mo kinsa nag-whistle ha. Ganina kasi mga bata baka tuno nga kanang payong nga na-whistle si Pastor Floro to nangidyan ako nang tana siya. Okay ra ba mag-whistle? Okay ra, why problema? Make a joyful noise unto the Lord. Amen. Prito na. Sige, Ari, Earl. Kinsa man tayo nakasiko nimo? Si Dalgo na po. Sige, panak mo. Sige, Dalgo, barog dire. Nagingon man ang Matthew 5:38 nga, mata, bayrag mata, ngipon, bayrag ngipon. Sige, Earl, sikha si Dalgo. Kung na siya, atong gi-exegete, atong gitugkad, intended audience para sa Jewish. Makasukod bata sa gikusgon, sa baos, sa siko, ni Dalgo padong ni Earl? Or ni Earl padong ni Dalgo? Dili. Ita kasukod. Umao na ang danger kung ato ning apply diretso sa atong panahon karon. Moposta, ato ning tan-awon di manigikan. An eye for an eye. Gikan ni sa Mosaic Law. Moses nagsuwat sa first 5 books sa Old Testament. Gi-establish ni as standard principle for limiting retribution. Pag-limit sa bawas. Nakadaghan na mo kadungog sa expression nga gilupigan ka nya man na ang usa ka tawo walay sukod sa bawas, pagbantay-bantay na lang. Kung ang imong giabo tubig, ang akong iyabo pagbalik kay init nga yelo. Walay sukod sa bawas. Or an eye for an eye, misquote na to paggamit. Namo siguro sa next slide dira palihog Mac. Ang katupang usa. The law atras sa ato sa ning i-quote, unsa man ning di ba you have heard nga sa English, balikan sa nako sa English. You have heard, din mo sila nakadungog, ang ilang nadunggan gikan sa Exodus 21, 24, 25. Si Moses, mo ni ang law nga gitudlo ni Moses, eye for eye, tooth for tooth. Ikuan lang jud, common sense na lang nato. Kung nasikhan nako ang ngipon, Kuya Ber, bawas ko, unsa may kasiguruhan nga ang katudyon tango-tango nako nga maoy maigo. Kung ang maigo ang bagang mana, o sige balik na pod. Ayog lihok pasara. Pikas lain na po yung naigo. Ang resulta muli ko nga wala yung ngipon. Mo ang buntog mga action. Nakuha niya ang importance. Medyo katawanan siya pero dili siya eye for an eye. Nga ato na yung subton. Mga Pinoy man ta, para ni sa mga Jewish, stricto sila nagsunod og mga balaod. And atong ipasabot pa dyan. Gitawag ni o katong gipakita, law of retaliation. Sa gamit pa sa Roman nga language or sa Latin lex talionis. Nga law of retaliation given to make sure na ang pagbaos dili musubra kaysa offense. Ug ang main nga pasabot kung naam kita mabawon karong kabuntagon, it was never meant to sanction. Something sanction. Permit na ka ha, sige baos, barog dira, baosan ka. Never meant to sanction acts of personal retaliation. So mao din ni pasabot. Dili ni pasabot nga personal retaliation. Ang author nga si Levi or si Matthew, ang nasiyang nahuna tungod kay mga Jewish audience ni siya, civil law, dili personal nga uy natumba nimo akong motor, asam tay mong motor. Tumbahon pod, okay na ta. Dili ingana, civil cases, mga disputes may tungod sa balaod para pagprotektar sa katungdanan sa rights katungod sa tao nga dili masubraan ang punishment or ang bawas sa iyang nabuhat. So nakuha ra niyo magison nga dili ni nato illiteral nga personal jud ni siya. Eye for an eye, tooth for tooth, ngipon sa ngipon, bunog sa bunog. Nabasa na to natong Exodus na? Hindi na. Mangutan na mo kung dili ni wala man digi contradict diretso ni Jesus pero nay murag something nagingon dira sa Matthew 5:17
do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. Ang inyong nahon na pugni pag-ayo nga dili mo kan para makuha ninyo ang butba sabot. Si Jesus iyang gipasabot o gi-affirm, gisuportaan ang tinuod nga meaning sa mao nga law. Wala niya ga-abolish, kundi iyang gi-affirm, gisuportaan. O sa 39 ningon si Jesus, "But I say to you, do not resist an evil person, but whoever slaps you on the right cheek." Kabaw to ang saning slap, motivational slap. Sagpa. On your right cheek, turn the other to him also. So dira nagikan nga atong title nga zoom out, much higher standard. Ang giingon katong gikotlo ni Jesus sa verse 38, ngipon sa ngipon, bunog sa bunog, paso sa paso. Pero karon giatagan tag lain nga view, zoom out, much higher standard. Kung naay ingana nahitabo, dili kinahanglan nga paliton dyan nato dayon. Dili ni personal retaliation. Nakuha na to Maigson. Ang main nga point, naghisgot ni civil cases. Example, nag-drive ko sa sakyanan padung diri kay mag-rehearsal o sa Sabado. Ang mga bata lingaw kay sila gitukmod ang sikad ni patong sa luyo ni isang ang front nga ligid sa sikad di bangga diri sa sakyanan. Problemado kay ko pa x-rayhan ang pasayro, sakit kano kay ang siko. Abot mi sa police station sa City Hall. Kuan na siya mga 14 years ago or 15 years ago. Nagsettle na ay kanang kuan, taas ang emotions na dito ang parents sa mga bata nag-drive sa sikad. Ang standard nga gihatag ni Jesus, kung sagpaon ka sa imong tuong aping, ipasagpa sa imong left nga cheek. Ano ko, unsa ka ano ko, nihangyo man tong mama nga, sir, sulti sa police. Unsa man imong sikad? Siya mo bayad kay namay makina iyang sakyanan. Di nga naman ang reasoning. Ano kung may makina, kung na rin tayo. Kung ako itong i-apply, Marco, sige, bahalag ako yung gidasmagan, ni Kalunes, kay Sabado man ito nahitabo, mga to sa poblasyon, sa merkado, magpili tag bagong nga sikad. Ya kung na e-bike atong panahon na, sige, ang imong sikad atong ilisag e-bike. Di ba, taas kaya nga standard? Kung na, what if? Lisod kayo up to ang standard. Ang pag-zoom out ba, makafocus na kita sa atong sitwasyon karon. Nakafocus na kayo, dalon pa ko ni Skarahay, nabakas Bradel Edel ato, wala pa may nagkailan. Kadlaw na to, atong gabi, pa-x-rayhan. Kung magpa-x-ray na mo, sige mga usat tag Jollibee, kay nidasmag mo sa sakyanan, lumping kayo. Yan, katong panahon na dugay kay naabot ang parts kay katutong higayon nga naglinog sa Japan yan nay tsunami nag-distract dito sa ilang lugar. Or si Brother Ray Magallanes paghuman diri sa service. Nadasmagan ang iyang bumper og motor. Na damage. Yang mayo kayo lang sabot, napakiloy, sir, ayaw lang ko i-report sa police kaya ako lisensya, nahibilin. Daw, yan. Kung nanay quotation sa insurance, mag-abot lang ta sa Toyota. Labay ang pila ka semana, nag-abot sila sa Toyota. Maroon ng mga tao, nagipangita ng loophole. Dili man to U-turnanan. Magibali na, wala na dyan plano mo bayad, o wala dyan ni bayad. Unsa ka, dahil mga what if ba? Unsa sir, damage akong sakyanan, dili ko na mo bayaran karon. O na ay 1,000, ipa full tank imong motor. Ilisi imong side mirror kay kuan na lubog. Taas ka ang standard. Nakuha niyo Maigson? Nga gusto sa
kalibutan na andan nga bawas jud dayon. Pero ang pulong sa Ginoo nagtudlo na to karon nga mo zoom out, nga mo adhere sa word ni God, ni Jesus, nga naay much higher standard isip nga usa ka Kristohanon, pero wala ni nagpasabot nga nani lisensya para abusaran ang mga Kristohanon. Sama sa verse 38, nag-deal ni sa personal retaliation. Pero kung magisgot na criminal offenses, kita nimong kawatan, gikuha na ang imong iPhone Pro Max 16, fully paid. Nakas kawatan, Mr. Kawatan, naapod akong Samsung, kasi pinaka-latest ron, Galaxy S25 dito sa cabinet. Wala na nagpasabot, nga anak pod. Nga, ihatag na lang pod, gikawat ang imong nindot nga sapatos nga Nike. Napod akong kuan dito, Mr. Kawatan, Adidas nga sapatos, Kobe Bryant, di na Kobe Bryant, James Harden nga edition. Pareha sa Israel ug Iran. Pag bomba sa Israel sa Iran, bawas ang Iran, bawas na, wala na. Kung sagpaon ka sa imong tuong aping, ipasagpa, usab, na ay limit sa dili ni pasabot nga. Gikawat man sa akong classmate akong baon. Ay, apil na pod akong kuan. Akong tubig, akong bag, nga bagong laba. Magsoon, again, Jewish ang intended audience, ug atong gi-carefully extract nga makuha na to ang meaning. Ang eye for an eye, para ni sa civil cases, ug ang kani, wala ni nag-limit lang nga personal. Sa criminal offenses, wala na ni nag-count. Nga ipa-appeal na lang. Gidaog-daog na imong pamilya. Ikulata na pag-ayo. Apil na pag-ukulata, gimingaw mong sumbag. Dili nga na. Ang Kristohanon kay maalam tungod sa pulong sa Ginoo. Amen. Ay Holy Spirit, mag-enlight na to. Dili po ta mabusaran. Mas mo grabe pa biyan karon ta taod ang atong basahon. A righteous man would be characterized by humility and selflessness. Ang human race or kita pagkabata sukad sa sinugdanan gituluan jud ta nga kung naay kuan nimo mo api nimo ayaw jud pa lupig. Kung naay mo sikaw nimo pitkipod gamay. Kung moambak na siya pa ana agamay para malisay ang tiil. Pero ang word of God tudlo nato as Christians natay much higher standard. Nga dili ta mako-focus sa kanang piti gani may petty, P-E-T-T-Y, petty. Kagmay kayo, naka-focus lang. Wa man ni nagawa na akong lens. Mag-focus lang dyan ko sa kaning gamay kayo nga abog. Nga dili na ko ma-appreciate ang naglimpyo gabi eh. Bikoy, unsa man niyo pag-map ang sawg, mauro dyan ako makita. Nga tibok worship service, kahugaw sa sawg. Map nga tihik-tihik, wa mo lat iluka diri, tihik-tihik man dyan. Magson, zoom out. Ignay mong tapad, zoom out. Sa inyong pamilya, zoom out. Sa iyon kaya ako isulti. Tungkol kaya pulong man ni sa Ginoo, pero maglisod kong apply ano usahay. Ang awayan na mo ni Rinda usahay, kagmay radyo kaayo. Yama, himong dako. Para hapon siguro sa inyong balay o sa inyong igsoon. Inyong gawayan, gamay radyo kayo na natandog lang ang imong gi-arrange nga lingkuranan. Ang gisibog mo na nimo. Matthew 5:40, if anyone wants to sue you and take your shirt, ihatag po ang imong coat. 41, whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. Give him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Wala, ikaw man nagsimba. Atang-atang na ka dito sa kuan, sa twilight. Ingon ba to si pastor nga, dili mo balibad ang mapahombrong adlaw. Kuan ron, utang day. Atang-atang ka dito. Kaya na nagawa sa meeting pa man. Sis. Kuan na kanang fictional nga kasi inyong dibdibon ba nga aday ko di. Wala ko kabaon sa inyong gipabuhat na panguli ninyo. Instead of retaliating sa katong verse 40, 41, 42, we would do the opposite. Ay, taas ka nga standard. Zoom out. Ayaw.
Katulang yun. And commit our case to the Lord. Atong faith. Lord, dili dyan din ako kaya nga. Bawas, unsa man akong baton. I-pray na maigsoon. Gidevelop ang atong attitude, ang atong character. Ang Ginoo na amang yung purpose sa matag mahitabo sa atong kinabuhi. Nakita ni nato sa greatest extent sa gipakita ni Jesus himself sa gingon ni Peter sa 1 Peter 2:23. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Huno lang tadra. Kung na mo bugal-bugal nimo, mo ingon nimo imbes biggest loser na nambok lagi mo. Ano pagka bala nagtambok pa sa gwapa lang, di ba mga naman ta kasagaran? May mo ingon na to nga bata nga, ma'am, even if you're nanambok daw, I will still love you. Gikan dito sa kasing-kasing sa bata. Pero kita mga adults, mubahos man dyan ta. Natay project sa eskwelahan. Batiaan ni mong ko, kanimong kabinet nga gibuhat. Di ba nakasulti ko ninyo, anak? Ambot sa kakong girisulti ito, ipahimo pa po na inyo ha. Natay attitude nga, dili magpalupig. Pero karon kita nga naglingkod diri, gisubject ta, o gitudluan ta, nga naay much higher standard. Nga atong pagtanaw sa sitwasyon, atong i-magnify, nga atong makita, ang Ginoo na dyo'y kamot ani, ug na siya purpose, nga nung nahitabo ni. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga, gisalig hinuon niya ang tanan, ngadto sa Dios ang matarong nga maghuhukom. Ang ganitong gibasa sa Matthew 5, part ni siya sa Sermon on the Mount, ang wali dito sa bungtod. Usa ni siya ka masterful exposition sa balaod sa law o gi-attack ni Jesus ang Pharisees, ang ilang legalism. Sobra na kayo, word for word. Nya kung makapot, kung ano kayo, holy, dandaw, attitude. Nagstorya ko ni in context sa intended audience, mga Jewish people ang naa dito sa Sermon on the Mount. Walay Pinoy. Bisan mo ana pa dito sa Dublin, oy! Pinoy ako! Dili, not counted. Pito, dili, out ka dara. Why Pinoy? Jewish to ang ipangstoryaan dito. Gi-expose ni Jesus, gipasabot pag-ayo, much higher standard. Nga ang kaning pagkasubra ka legalistic sa mga Pharisees, nag-point out ni nga, kung mabuhat ko ni, nakoy points. Merit na sa kaugalingon, dili na tungod sa grace ni God, pero dili man ingana mo trabaho ang atong Ginoo. Grace man, gift. Kung paningkamutan pa di pag-ayo, wala, dili na ni gift. Nakoy basahon diri, this is the proper use of the law. Wala gi-abolish ni Jesus. Proper use of the law with respect to salvation. Kitang tanan nga gidawat nato si Jesus, mga linuwas, mga tao nga gibutang ang pagtuo ngadto sa Ginoong Hesus. Gisirad-an ang tanang posible nga lugar or agianan nga ma-point ang glory nga rin nato. Nakuha niyo Mikeson, nga mo na gisubject to much higher standard. Kung mautoy sa Old Testament, kung buhatan ka ni ayaw ug baos, gisama sa gipakita ni Jesus para pag-eliminate sa every possible avenue of human merit. Nga dili jud makaingon ng tao, eye for an eye. O maayo ka na ko na pulling man ko tungod ato yang gigabas-gabas ito. Kuha kong toothpick. Okay. Bro, we're good. Nagdugo na yung mata. Dili ka mo magpinatyanay dito sa unhan. Akong tiwasan pagbasa. It closes off every possible avenue of human merit and leaves sinners dependent on nothing but divine grace. Kaya ang danger ko, sundon yun tanitanan.
Wala gi-abolish ni Jesus sa gibutangan og much higher standard. Dependent sa divine grace. Si Jesus mismo ang nag-set ani nga standard. Dili tao nga ordinaryo, dili mga pastors, dili mga priests. Jesus set the standard that is higher than most diligent students of the law, mga scribes, had therefore realized. So mao na atong gisgutan karon. Zoom out. Ay picture dira sa sunod. Diri ta nagpuyo tanan. Mo-agree siguro man na diri mo nagpuyo tanan, kitang tanan. Wala ni ka man nag-service nga mouli, man ako bay, adto na ko sa Mars. Adto na ko sa Moon, kita-kita ta sunod 5 ka tuig kay biyahe pa. Kung mo zoom out ta sa Earth, makita na to ang size sa Moon. Gamay-gamay ra jud. Kung mo zoom out pa jud, makita na to, tapan niya siya sa 360 o sa 7-Eleven, ang Mercury. Gamot ay laging bago. Kung mo zoom out pa jud ta, Mars, anong latest? Pero matod gabi, Marites daw tantanan. Pero walay apela mga lalaki. Ang nag-word gabi, tanang babay, natural nga Marites. Ano ganito? Kay babay, Samaritan woman, o ang si Mary Magdalene, ang dito sa tomb ni Jesus. Marites, tanang babay. Tanang lalaki, mas kaya lito, tulits. Ang mga tulits. Tol, anong latest? Mars, anong latest? Gumu-zoom out pa dyan ta, nadira ang Venus. Nakita ninyo ang Philippines? Tabunan ni Crising. Nakita ninyo ang Cebu? Ang Lapu-Lapu? Nakita ninyo ang Saak? Nakita ninyo ang God of Glory, ang building? Nakita ninyo unsa ta kagamay? Pero gipangga ta sa Ginoo. Ako na tayo problema, ang nagbuhat na tanan, kay maoy atong gialagaran, amen? Zoom out pa dyan ta. Kadagko ani mga planeta, ha? Gikan ra si Piccolo, mga kontrang San Goku, Neptune, mga pangkalawakan, mga sundalong pangkalawakan. Zoom out pa dyan ta. Dapat mas dakuan ni na pa dyan. Kadagko na ni mga planeta, ha? Ang Saturn, dapat mas dakuan eh. Dapat Jupiter. Pila ka Earth, masod ang Jupiter. Zoom out pa dyan ta. Ang Sun. Asa naman ang Earth? Kung mag-listen mo, unsa man ako pag kanang kuan ba aspect ratio ang Earth. Iisa imong left nga kamot, kung ang imong ulo kay Sun, mo na kay makuha ingan na kagamay ang Earth. So kinsay na daghang Earth karon? Way kalibutan. Amo na expression. Okay, kalibutan. So tinuod na. Okay, kalibutan. Ako na i-conclude, wala na ko gibutang ang diagram. Kung naay gamay kay nga circle, natong failures, example, walay love life. Kunin mo na ang lahat sa akin. Bakla. Mauro dyan yung fokusan. Zoom out ko no. Jammers naman dyan eh. Zoom out jammers. Ayaw focus sa imong failures. Ano, wabyo ko ka love life. Ba't siguro kung naong, dili ka batig naong. Kuwang lang siguro ka sa sudlay or sa imong kuwangan. Given naman ang akuwang sa ligo katungod sa kabugnaw sa panahon. Given na dili na to kanon. Zoom out, makita nimo nga naman di ko'y pamilya. Much higher nga pagtanaw ba? Ayaw sig tanaw hagbong ko na tanawa may son i-zoom out na kay pamilya. Nga bisan hagbong ka sa eskwelahan niguli nimo na kay mga manghod. Na kay ate ug kuya nga mobuli nimo na sungog-sungog nimo. Ang remote kay kuag battery nganong di nimo function. Kung problema gyapon ka sa imong pamilya, badlungon na pa ning pamilya binlan matag Jollibee nga gamay. Literal nga katong
Jollibee nga gamay. Zoom out pa jud. Maayo imong lawas. Amen? Kung focus na ka, wadi ko'y love life, hagbong ko, natagakan kog sinsiyo, kuwangan akong baon, na-scam ko, zoom out na kay pamilya. Di pa jud, zoom out, maayo mong lawas. Wa kay gastuhan sa ospital. Di pa jud ka makontento. Okay na, maayong lawas. Zoom out pa jud. Na kay Jesus. Amen? Mao na nga, dili ta mo focus. Mao na dyan ni eye for an eye. Pero nag-ingon man po lang signo, 39, 40, 41. Mapakuyog siya ni mo 1 mile or 1 kilometer. Kuyog sa Kasya. JBS of Carl. Kuyog ta, ato ta sa kuan, sa 7-Eleven sa Kasya. Mura mo na itong sabot, pero ato pa dito sa 7-Eleven sa kuan, sa Mactandok. Gikuyog yapon ta. Much higher standard. Muna magson nga, dili ta mo focus sa unsay gamay. Kay basin ma-misunderstood na to ba? In the first place, akong ibalik-balikon para ni sa mga Jewish audience. O atong tiwason sa Matthew 5:43, ingon niya closing verses. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Kaya nagtuo man gud ang mga Jewish nga ang ilang hate sa ilang enemy kay mo nilang love for God. Pero ningon si Jesus sa 44, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ang gibasihan sa Old Testament sa Leviticus 19:18, you shall not take Leviticus 19:18, you shall not take vengeance nor bear any grudge against the sons of your people, but you shall love your neighbor as yourself. Mo na ang first half sa law, mo na focusan pod mayo aral lang jud sa scribes ug sa Pharisees. Pero pag abot ni Jesus, iyang gibutangan og much higher standard nga opposite, exactly opposite. Nga kung higugmaon na to ang lovable nga neighbor, so may makana, pero ang gitudlo ni Jesus, the exact opposite, resulting in a much higher standard. Dili jud matugkad. Lisod kay kabuton. Love for one's neighbor should extend even those neighbors who are enemies. Lisod kayo, labi na kung silingan ang makontra, kato akong gisulti ninyo, nga gilubgang manok ang tapad niya, lisugon gawas ang kuko sa manok, mahimo ng zombie, maglakaw-lakaw, baho na siya. Lisod kayo, Brad, bro, unsa na po di mong gilubong karon? Good morning. Tao na po, okay ra, ato lang dapit ha, tarong nga lang, 6 feet lang. Taas kayo ang standard. Ug mao na ang atong assignment ingon nga mga Christians, salt and light sa kalibutan. Nga zoom out. Ayaw i-take literally. Nga, ano man eh? Kaya ba mo nga ang ingredients sa nuclear bomb, ako ra po ni nakatunan sa YouTube, kung nakoy ingredients, makabuhat siguro ko nuclear bomb, nga ni ka dakon, uranium. I-process ang uranium, base sa documentary, na idaghanan ni sa Canada, ako magkanag land area ang Canada, ang uranium, bato na siya, pulbuson, o dili ako na ko step by step, base na maka-idea ninyo, naman ko gamay nga uranium dito, ako itong buhaton. I-process, mahimong uranium-235. O, naay uranium-238. Di ko sure kung asa, ako lang tuyuon nga, dili klaro para katong na-ingredients, dili mo maka-mix-mix. Ingredient na siya para mahimong usa ka nuclear, nakalimot ko, kanang rod. Ibutang dito sa fuel rod, daghan ni sila, init kay ni siya. Nga ang usa ka fuel rod niya, kanang collection, pila to ka buok. So sa kanang dako kayo nga reactor. Para mo cool down ni siya, mo technique 10 years nga ihumol sa tubig, ingana kainit. Pareha sa uban na to, ingana kainit ang ulo. Dugay kay mo cool down. Nagisgot ko, may tungod nako. Di lang kumukuha ninyo.
Dugay ka mo cool down. Init na kayong ulo. Dugay mo cool down. Pakanog ice cream, inmag coke, dugay mo. Kalma, kalma. My son, ang Matthew 5:38, atong gitun-an karon, sama ni siya sa uranium, nga ang original nga research design para ni mahimong pag-power sa usa ka nuclear plant para unlimited energy. Ang usa ka gram sa uranium katumbas sa 3,000 kilos ka uling. Inga nakadaghan, unsa nakadaghan ang 3,000 kilos sa uling? Pila ka nakasako nga uling? Kung naka-discovered sila nga kaning uranium, 1 gram lang ani maka-power ni og village, community, city, depende sa kadaghan sa nuclear reactor sa usa ka planta. Pero tungod kay weaponize ni nahimo ning part na pod nga suksok dito sa bomba og nakahimog destruction. Mao na nga ang pulong sa Ginoo ato yung tun-an pag-ayo. Og diri sa God of Glory Christian Fellowship, blessed kita kay ang atong mga pastors gitun-an yun nila. Masasuong man, masa diri labi na sa equipping tunga mo kay para dili na to ang uranium para unta pag-energize, paghatag og energy sa usa ka lugar. Ang gihimo sa mga terrorist sa Middle East o sa Iran, daghan sila supply sa uranium. Ilang gi-harvest o ilang gi-weaponize padung pa jud sa mga pinili sa Ginoo, sa mga Israelites, sa mga Jewish people. So Maigsoon, again, zoom out, kitang tanan subject to much higher standard. Pero pahinumdom, wala ni naghatag og lisensya sa mga tao sa gawas nga abusaran ka. Akong, di balibad, dili ka Christian. Proper nga pag-interpret sa pulong sa Ginoo. Amen? Atong hatagan og masipag pakpak ang pulong sa Ginoo, Maigsoon. Before ta manguli, akong gitawag ang tanan nga nag-birthday sa month of July. Kay karon kay third Sunday